dyan sa inyo at nagtanong, saan ho ba galing itong toyo ninyo? Para ho malaman na paano siya nakakapasok sa ating merkado. Minsan rin Ayun, may bote. sa, ano po? May bote po, ayun, nilagay sa plastic. Oo, siguro malaking container yan, no? Yung problema dyan kasi dalawang step. Minsan, in the process na bubuksan nila, hindi natin alam kung ano yung proseso na hindi na masyadong malinis. So, isang factor din yan, ano? Na yung ang technique ay medyo hindi malinis, unsanitary siya, kumbaga. Usually, kaya nagre-repack yung mga tindera kasi pag isang bote ho, mahal eh. Kaya nagtitingi-tingi sila, mas malaki yung kinikita nila doon. Siguro nga yun. Pero nasuri na ho ba? Nasuri na ho ba, Dr. Lazo, yung mga unbranded na toyo? Nasuri nyo na delikado talaga? Hindi naman sa yung in-examine o ano, pero meron kaming programa dyan, ano? Opo. Actually, nakapila na yan. Opo. So wala pa tayong case more on the you know, contaminants, other contaminants. Okay. Oo, yun ang isang concern dyan. And of course, yung proseso na baka naman may hinahalo pa, hindi natin masisiguro. No? Iba na yung nakapack eh. Kaya dapat nga po masuri dahil kawawa naman ho yung mga malilit na tindahan na yan. Meron na ho ba tayong CS o case study na talaga nagkasakit sa pag-consume ng toyong walang brand? Sa ngayon po, wala. Pero it does not mean na walang nangyayari, no? Kasi yun ang tinatawag namin na pharmacovigilance. Actually, maraming hindi rin i-report. Kasi po, actually, meron kaming proseso na pinapareport. Lahat yan na masamang nangyayari sa pagkain, sa gamot, no? Pero minsan, talagang mas maraming hindi nagre-report. Opo, kasi ang consumer nito, mahihirap po, walang pambili ng branded na toyo. Oo, naiintindihan din namin po yan. Oo. So, sana makinig din ang ating mga kababayan, ano, yung nagmamanufacture, kung pwede nilang mapag-aralan din na mas maliit pa na mga pakete ang pwedeng i-ano dyan sa merkado para mas mura. Okay. Tingnan natin kung kailangan ho kasi ng mga tao, paano tayo mananawagan na wala tayong maipakita talagang resulta sa kalusugan nila. Although, yun nga, pag walang marka, delikado, di ba? Yung sinasabi ko nga sa inyo, kasi kahit na nagkakasakit, hindi naman nagre-report, no? Ano ba talagang epekto pag nakainom ako o naka-consume ako ng toyong walang brand? Ano pong epekto? Kunyari, contaminated yung toyong ininom kasi masyadong madumi yung pagsala, na merong bacteria, pwede kayong magkaroon ng gastroenteritis. Yun ang sanhi. Or worse, kasi maraming cases din ng food poisoning, no? Opo. Baka naman by some quirk, yung container na linagyan, hindi masyadong nahugasan, na meron palang nakalagay dyan na kung ano-ano, pwedeng may masamang mangyari sa inyo. Kaya yun ang concern ng FDA kung bakit maraming klaseng mga bagay ang mangyayari. Opo. Kaya nga, doon sa manufacture po, napaka-stricto namin, ano? Kasi yung sinasabing built-in quality assurance, suggestion namin, higpitan nyo po ang like Divisoria dahil ang dami yung tingi-tingi dyan, hindi lang toyo. Opo. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang aming pag-link sa mga LGU kasi hindi na namin sakop yung mga merkado na gano'n, ano? Sa LGU po yon. Pero kami ang nagbibigay ng mga standards. Yun nga, kaya ang FDA ang nagbibigay sa technical standards at sama-samang nagmi-meeting para kung ano-anong mga pwedeng masagawa. Nako, ewan ko kung asikasuhin na LGU yan dahil kung ano mga kamura sa kanilang mahihirap na constituent, hindi na ho nila papansinin yun, Doc. Salamat po sa... Pero hindi naman, kung merong health concern din sila po. Hindi, dapat ho kayo. Kayo ang pumunta po doon, hindi sila. Wala silang expertise. Kasama kami. Okay. Kasama kami, pero... Sa pag-iikot, Pag-iikot. Kaya lang, hindi rin namin makayang gawin lahat kasi konti lang kami sa buong Pilipinas po. 120 lang yung mga inspector namin. Pero ang Divisoria po sa Maynila lang. Hindi naman po siya buong Pilipinas. Totoo po yan. Doc, salamat po. Tulungan po tayo dito. Ingat po kayo. Salamat. FDA Director Dr. Suzette Lazo. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang isang low-pressure area na nasa bahagi ng Visayas.
Uli itong namataan sa layong 610 kilometro sa silangan ng Northern Samar. Nakapaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng pag-ulan sa Katimugang Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Partikular din pinag-iingat ang mga nasa silangang bahagi ng Visayas, pati ang Palawan sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng malakas na pag-ulan. Samantala, 3 ang patay habang 11 ang nawawala sa landslide sa barangay Lumbayaw sa Valencia, Bukidnon. Kasunod yan ng malakas na pag-ulan kahapon. Nagkaroon din ng flash flood sa bayan ng Malaybalay. Presyo ng LPG ng LPG Marketers Association bumaba. Simula kaninang hating gabi, piso kada kilo o katumbas ng 11 piso kada regular na tangke ang bawas presyo. Ayon kay LPGMA Party List Representative Arnel T, ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Sa susunod na linggo raw, posibleng bumaba pa ulit ang presyo ng LPG. Mga sasakyang maaksaya sa gasolina nais ipa-phase out ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sakaling maisabatas ang panukala, tinatayang 1 hanggang 2 milyong sasakyan ang mawawala sa kalsada sa loob ng 1 taon. Darito ang report ni Ian Cruz. Hanggat kayang umandar, kahit pa ang kapal-kapal na binubugang usok, never say die sa pagbiyahe sa kalsada ang ilang lumang sasakyan. Pero hindi na raw ito mangyayari sakaling maipasa ang Senate Bill 2834 ni Senadora Miriam Defensor Santiago na naglalayong papalitan na ang mga sasakyang itinuturing na maaksaya sa gas. Kabilang dito ang mga sasakyang gawa bago ang taong 2008 na hindi fuel efficient batay sa mga pamantayan ng Department of Energy. Bukod daw kasi sa malakas na konsumo sa gasolina, nakasama rin ito sa kalikasan. Sa panukala, tinatayang aabot sa 5 taon ang pag-phase out at sa panahon yan, bibigyan daw ng cash vouchers ang mga apektado para makabili ng bagong sasakyan. Kung hindi nabibili ng sasakyan, pwedeng gamitin ng voucher bilang pase sa pagsakay sa bus o railway system. Kada taon, kalahati hanggang 1 milyong pisong halaga ng voucher ang may issue. Nasulit naman daw dahil hanggang 80,000 bariles ang matitipid ng bansa kada araw pag natuloy ito. Tinatayang 1 hanggang 2 milyong sasakyan din ang mawawala sa kalsada sa loob ng 1 taon. Sa ngayon, may taning na ron ay pinatutupad ng LTFRB sa mga sasakyan, bagamat mas mahaba ito sa panukala ni Santiago. Ang isang bus halimbawa, kapag higit 15 taon na, di na bibigyan ng prangkisa. 13 taon naman ang taning sa mga taxing de gasolina at 15 taon sa mga DLPG. Pero sa kaso ng mga jeep, pwede naman daw palitan na lang ang mga makina para tumakbo sa LPG. Tutulong naman daw ang gobyerno para matupad ito. This program, I understand, will entail substituting the engines nga of the jeepneys, and then eventually the drivers or operators or owners of these jeepneys will have to pay, although on a very easy terms. Pero ang grupong Piston, tutol dito. Alam mo, yung balak nila ibenta makina ng LPG, napakamahal. Kaya nga kami, medyo may agam-agam kami dyan sa Piston. Kasi alam namin, maraming gusto magnegosyo at kumita dyan sa pagbebenta sa mga operator ng mga bagong makina. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Ang mas malaliman na usapan sa panukalang pag-phase out ng mga sasakyang ginawa bago mag-2008. Abangan sa Talakayan with Igan. Isang babae patay matapos mahulog mula sa mahigit 100 talampakang tore sa Denmark. At Kylie Minogue nasa Pilipinas para sa concert niya sa Araneta Coliseum mamayang gabi. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.